Binirahan po ni former commissioner ng Commission on Election and isa pong abogada na si Attorney Rowena Guanzon, mga kaboses. Ito nga hong TRICOM, na nagpatawag po sa mga vloggers doon po sa Kongreso, mga kaboses, hinggil ho sa usapin ho na fake news, mga kaboses. At kumalampag ho si Attorney Rowena Guanzon na tila ba'y hindi ho niya nasang-ayunan yung ginawa ho ng TRICOM, mga kaboses. And sa mga hindi po nakakaalam, ito po si Attorney Rowena Guanzon ay isa pong kakamping, mga kaboses. Pero tumindig ho siya bilang abogado, mga kaboses, at sinita ito nga hong TRICOM, mga kaboses. At sa post ho niya ng P3PWD Facebook page, mga kaboses, pinablish po niya dito, na sabi ho niya dito na kami po ay sumasandal sa konstitusyon o ating saligang batas. Right to due process ng mga citizens ay laging igalang ng may mga kapangyarihan. Pakinggan ho natin, mga kaboses, ito pong kanyang statement, na inilabas po sa isang Facebook page, mga kaboses. Pero bago yan, paki-like, subscribe, and share po, mga kaboses, sa video na ito para marami po ang aware, mga kaboses, at para marami po yung may mga matutunan po, mga kaboses. Narito po ang video, mga kaboses. Mga kababayan, dito ako sa Kagubatan. Hindi po ako nagtatago sa mga inutangan ko. Lalakad po ako kung saan po maraming tanim. Ay marami po akong oxygen na makukuha na malinis. Kaya andito po ako. Magkomentaryo lang ako doon sa TRICOM ng House of Representatives na sinabi na ang mga tinatawag nilang vloggers na mga pro Duterte. Ako naman po bilang abogada, ay hindi ko po matiis itong hindi ako magkomento dyan. With due respect na lang sa aking mga mga kompanyeros, kompanyeras dyan sa House of Reps at sa aking mga friends, na lalo na dun sa mga committee na yan. Number one, ang tanong ko po, bakit po itong mga pro Duterte lang na vloggers ang tinutukoy ninyo, sinabi na ninyo? Yan po ba is premise na sila yung mga fake news purveyors? Yan. Number two, sana po nagsabi na din kayo ng iba. Kasi may iba pa pong nagfi-fake news Alam ko, kasi naging biktima din ako niyang fake news na nung eleksyon na yan Diba? Biro mo merong nagbi-video na may mga armadong tao tapos may nagsasalita na wag ingat daw si Commissioner Rowena Guanzon, ganyan. Bay, hindi lang po yan fake news, talagang threat, grave threat, di ba? Number 3 po, yung mga nasa labas ng bansa po, wala po yun sa jurisdiction ng Kongreso natin. Na example lang, ipatawag sila dun sa embassy natin na sila ay umuwi rito para humarap dyan. Kasi kung nasa abroad na po sila bago kayo nagpadala ng inyong subpoena, unfair naman po yun sa kanila, hindi po ba? Importante po sa lahat ng ito, ulit-ulitin ko, right to due process, right to due process, right to due process. Yan po ay constitutional right ayon sa saligang batas. Ang lahat po ng Pilipino ay may right to due process. Kaya po yan nilagay dyan ng ating mga mambabatas at mga ninuno. Ang right to due process ay isang panangga, proteksyon ng citizens sa pag-aabuso ng Estado o gobyerno. Right to due process. Yan lang po ang alam ko sa inyong lahat, lalo na po sa mga kagalang-galang nating mga kongresista, na wag po ninyong kalimutan yung right to due process ng mga pinasabina ninyo.
Kasi kung invitation lang yan, gaya no, na-invite ako as a resource breaker nang ako faculty pa sa UP College of Law, doon sa Committee on Family. Guest lang ako doon, invited lang ako. Pwede kang hindi ako pumunta di ba? Tapos pagpunta ko doon, inokray-okray ako ng isang party list rep, nung nag-commissioner ako, ay nagtago na si... Ba't ka nagtago? Sabi na sa'yo, bilog ang mundo. Hanggang ngayon yata, ewan ko lang kung nakaupo pa yung mga yan dyan Mga walay batasan ba? Congressman nga kayo dyan, yan nga kayo sa committee, kayo na nga may upper hand, kayo ang may power, tapos wala pa kayong batasan. Pero alam mo, nung nag-commissioner ako, hindi ko siya binalikan, hindi ko siya nirevenge Wala siyang masabi sa akin ganon. Kaya yan lang po pakiusap ko sa ating mga minamahal, kagalang-galang na kongresista. Right to due process po, courtesy, at wag naman po yung witch hunt. Wag naman yung witch hunt na hindi pa nakaupo doon ang pinapatawag nyo. Alam nyo na guilty sila? Kasi nakalagay doon sa isang Tagalog na balita, hindi naman ako masyadong maigim magtagalog, sinabi daw ng isang kongresista, pinatawag sila para panagutin sila. Sa kanilang mga fake news, panagutin sila. Kung panagutin po sila, dapat sa piskal po sila pinatawag. Dahil may mga law naman po tayo dyan, kung sino po ba yung na-injure dyan, may injury dyan sa kanilang fake news, pwede naman po magabla sa libel natin na mga batas. Kaya, magandang umaga po sa ating mga kongresista. Magandang araw. Sana po ay smooth at magalang ang ating mga hearings dyan sa Congress. Kasi, gusto rin naman natin igalang natin sila. Opo, right to due process. Right to due process. Respect, courtesy, and comply with the Supreme Court decisions on right to due process. Attorney Guanzon po ng P3PWD Party List number 8 sa inyong balota. Ayun, mga kaboses, so narinig nyo ho si Attorney Rowena Guanzon, mga kaboses, sa kanya pong paglabas ng mensahe o komentaryo, mga kaboses, hinggil ho sa isinagawa hong hearing, mga kaboses, dyan po sa Tri-Committee ng House of Representatives. Isang punto ho ang napaganda doon pakinggan, mga kaboses, na para bang sinabi niya talaga, mga kaboses, na kung gusto nyong panagutin, ipatawag nyo sa korte. Mga kaboses, dapat painan ng kaso. Kasi wala naman pong karapatan yung Tri-Com, mga kaboses, na maghatol, mga kaboses, sa isa pong imbitadong guest, mga kaboses, sa kanila pong isinagawang hearing. Kung gusto po nilang panagutin, bahilan po ng kaso, mayroon naman po mga existing na mga batas, sabi ho ni Attorney Rowena Guanzon, at yun sana ang gagawin ng House of Representatives. Kaya po kini-question ho niya, isa pa pong question niya is bakit yung mga DDS vloggers lang yung tinawag, mga kaboses, sila lang ba yung nagpapakalat ng fake news? Kung gusto pong i-address yung issue ng fake news, bakit sila lang ho, mga kaboses, yung pinatawag? Ibig sabihin ba sila lang yung mga nag-spread, mga kaboses, ng fake news? So, ibig sabihin, kung gusto nating i-address yung isang general ho na problema ng ating bayan, sana ho pantay, mga kaboses, yung pantay po yung pagtrato, mga kaboses, sa atin pong mga tao, mga kaboses, dito sa bansang kinabibilangan natin. At kung ganun po yung pamamaraan, mga kaboses, ibig sabihin ba fake news kung kapag hindi mo nagustuhan yung isiniwalat nilang mga opinion, at hindi fake news kapag kahit na talagang peke, basta positive sa'yo yung atake, mga kaboses, okay lang. Parang ganun ba, mga kaboses? So, marami yung forma yung fake news, mga kaboses. May mga fake news na pababanguhin ka, may mga fake news para atakihin ka. Mga kaboses. Kaya, kayo po, po yung reaksyon ninyo? Komento ho ninyo, mga kaboses, regarding po sa ating
episode ngayong araw, mga kaboses. Regarding din po dito sa sinabi ho ni Attorney Rowena Guanzon. Paki-subscribe po, hit the notification bell, and then comment po kayo sa baba, mga kaboses, para po sa marami pa po nating updates at talakayan po regarding po sa mga nangyayari po sa ating lipunan. God bless po sa inyo lahat, mga kaboses, at ingat po kayo palagi. And Vox Pilay PH po. Bye-bye.